Good evening everyone. Today is my 33 day of improving my communication skills. Sa subong, oh my god, nagamba naman ako. Sa subong, we meet with the other two remaining professor nga wala na mo na meet last week, and they discuss about sa magiging topic kag ang magiging coverage sang muni nga subject. And then ang first naman nga professor nag-decide siya nga i-group report by group reporting ang magiging flow sang learning namon. Kag ang pinaka good news lang gid dito is that why siya nag-counting or inang balo man ang systematically nga pagpili bala sang grupo wherein ma-count 1, 2, 3, 4, 5, etc. Kundi ging gaan niya kami sang freedom to choose or magpili sa mga close friend na gid namon or mga barkada namon nga may numbers of 6 to 7. Kag isa since 7 kami kabilog, isa kami thankfully ang naging akon mga naging college friends ko subong is amo na sila ako naging kagrupo dito sa amo to nga particular subject. But then ang ginaparecord lang ni ma'am since anom na nga daan ka topic ang kinanglan i-discuss, meaning dapat anom na ka grupo ang ubrahon. Hay 38 kami kabilog, so may waki. Ang giistoryahan dito is apat ang anom ka members kag duwa naman ang para sa 7 ka members. Isa na kami da sa 7. And then tatlo gali para sa anom tapos check to apat. And then isa kami diri sa mga naging 7 members, which is very happy man. Kag then, ging hambalan niya kami nga dapat before September 18, dapat tapos na kami tanan nga anom ka grupo sa pag-ubra, create, or pag-gather sang amon nga magiging reporting. And also, dapat tapos na namon before that particular deadline. Dapat tapos naman ang pag-ubra sa PowerPoint presentation and also the handouts or soap module copy sang amon nga PPT. And then para naman sa second professor namon, isubong lang namon na meet, siya is related siya sa accounting. He is may mataas siya nga position that is related sa accounting. Kag ang iya ginahold or ang iya nga daw responsibility bala is about sa pag-budgeting. So, siya ang perma ang para sa budget hearing sang Kapsumain. Kag kagina nag-short discuss siya sa amon regarding sa topic sang accounting, wherein ging simplified explain niya ang meaning sang debit kag credit, tapos ging pa gaan naman kami example about sa T account wherein left side ang credit, ang debit, kag right side naman ang credit. And then may nagpa-activity siya wherein maghihatag sa samon nga activity nga siya mismo nagprint. Kag ang activity na about ina siya sa pagpili sang isa namon ka classmate nga sa pagbanta namon is may muni siya or amon ni siya klase nga tawo nga public servant pala na muna. And after namon sulat sa mga classmate namon, gimpa-recite niya kami, which is ang purpose para sa itong recitation is to confirm kung amugin man na siya bala klase nga tawo or gin-assume na namon. Kag ipa-explain niya man kung naman amon yung pili. Tapos ang masadya lang gid dito is may reward atong iya nga pa-activity kay duwaging himo niya bay nga bingo wherein kung sino ang wala sala amo na siya ang mabingo. Kag for the next week or basi buwas kay buwas nga namon next nga schedule para sa sinang subject, mahatag siya reward sa mga nagdaog. Kagina, doon ika na ko tani magdaog kay
almost perfect na gidya, but may isa ko ka-classmate nga nagpaindi siya, which is I know valid man, but then sayang gid kay isa-isa na lang tani, almost perfect na tani. But then since nag-disagree sa nga daan which is di ko man mabasol kay ako nga pag sulat dito is ging assume ko lang gid, kag wala ako masyado maging considered, di ba lang something like can determine that this particular person nga akong gin-pick has the traits or attributes of the description nga gin-provide as a public servant. Kag amo to naging resulta, kag ginagalim i-share lang gid ko about sa akong pag-report kay nan-notice ko gid ya. As in, wala gid ko kabalo kay isang time nga naga-recite ako sang akon nga pinangsulat dito nga mga pangalan, ning ginulpi ako kurog, kag as in ya to the point nga hindi ni sa OA pero tikan ako mabudlayan hinga kay grabe ang kabog sa kong dughan kag ang kurog-kurog sa kong kamot. Pero sa akon ya utok ya wala ko ya nakulbaan, I am confident, pero ang akon ya nga physical nga lawas ya ga-respond siya sa ganyan the panic attack bala kag anxiousness, anxiety nga ako nababatsyagan, which is sa akong brain wala ko man ginari consider gid. Kag ang amo to nga natabo is very eye opening gid siya sa akon kay I know nga daan for the next week ma-report na ko in front of the class, kag I really thought nga confident gid ko ya nga maka-report liwat that I already overcome the feeling of being nervyos kag ang anxious bala kung gahambal ako. Grabe ya, abi ko ya na-overcome ko na, pero sang time nga ara na gid ko mismo sa amo to nga position, na-realize ko nga hindi gali. So since natabo to siya nga daan sa akon, dapat maging aware gid ko sina kay although aware ako subong hindi ko siya kaya makontrol pa. That's why I will definitely find ways on how to control my nervousness kag anxiousness kay hambal nga daan sang iban nga public speaker nga akon nga nalalantaw, normal lang na nga magmuna ka, and there's a plenties of ways man to control that. Kag amo na dapat akong himuon giya kay grabe gito ya kaginaya akong kakulboy to the point nga naguntat gid ko ya pila ka minuto sa paghambal, but then thankfully nag-gather man ko sang strength, and also anuan ko na lang gid ya control ko akong tingog in order for me to speak up para makambal, miski ako nga lawas mismo walang ga-back out, walang gamuna imo mind ready kag waye na kulbaan, pero imo lawas amo na siya ang ga palikod ga pa back out, amo na ako na babatsyagan kagina. And after that wala na kami klase and naglibod kami, pero not necessarily nga libod, nagtambay lang gali kami dito sa boarding house akong friend. And the reason why kung naman nagtambay kami dito kay last day niya na lang nga daan dito mismo sa apartment nga iya currently gina-stayhan, and after this day pagkabuas is mabalhin naman siya sa bag-o nga boarding house. I think that's all for my personal